May nakita ka na bang taong nangangailangan ng tulong, pero pinili mong huwag makialam? Minsan iniisip natin, may tutulong naman siguro sa kanya. O kaya naman, hindi ko naman siya kilala. Pero alam mo ba na may isang kwento sa Biblia na nagtatanong ng isang napakahalagang tanong? Sino ba talaga ang ating kapwa? Sa isang makapangyarihang talinghaga mula kay Jesus Christ sa Gospel of Luke, matututunan natin na ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay hindi lang salita, ito ay gawa. Sa Gospel of Luke 10:25-37, may isang tagapagturo ng kautusan na lumapit kay Jesus Christ at nagtanong, "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong, "Ano ang nakasulat sa kautusan?" Sinabi ng lalaki, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." Tama ang sagot niya. Ngunit may isa pa siyang tanong, "At sino naman ang aking kapwa?" Upang ipaliwanag ito, nagkwento si Jesus ng isang talinghaga. May isang lalaki na naglalakbay mula Jerusalem papuntang Jericho. Habang siya ay nasa daan, sinalakay siya ng mga magnanakaw. Kinuha nila ang kanyang mga gamit, binugbog siya at iniwan siyang halos patay na sa gilid ng daan. Isipin mo iyon. Isang taong sugatan, walang makakatulong at naghihintay na lamang kung may dadaan upang magligtas sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, may dumaan na isang pari. Nang makita niya ang sugatang lalaki, alam mo ba ang ginawa niya? Lumampas lamang siya, hindi siya tumigil, hindi siya tumulong. Pagkatapos nito, may dumaan naman na isang Levita, isang taong naglilingkod din sa templo. Ngunit ganon din ang nangyari. Nakita niya ang lalaki at dumaan lamang siya sa kabilang panig ng daan. Minsan, ganito rin tayo. Nakikita natin ang pangangailangan ng iba pero mas pinipili nating umiwas. Ngunit may isa pang taong dumaan, isa siyang Samaritano. Sa panahong iyon, ang mga Hudyo at Samaritano ay hindi magkasundo. Madalas silang magalit sa isa't isa. Pero nang makita ng Samaritano ang sugatang lalaki, nahabag siya. Lumapit siya sa lalaki. Nilinis niya ang sugat nito. Binalutan niya ito at isinakay sa kanyang sariling hayop upang dalhin sa isang tuluyan. Hindi lamang iyon, nagbayad pa siya upang maalagaan ang lalaki at sinabi sa may-ari ng tuluyan, "Kung may kulang pa sa gastos, babayaran ko kapag ako ay bumalik." Pagkatapos ng kwento, tinanong ni Jesus Christ ang tagapagturo ng kautusan, "Sino sa tatlong ito ang naging tunay na kapwa ng lalaking sinalakay?" Sumagot ang lalaki, "Ang taong nagpakita ng awa." At sinabi ni Jesus, "Humayo ka at gawin mo rin ang ganoon." Ang talinghagang ito ay nagtuturo ng isang napakahalagang katotohanan. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nasusukat sa ating titulo, posisyon o relihiyon. Nasusukat ito sa kung paano natin tinutulungan ang iba. Ang ating kapwa ay hindi lamang ang mga taong katulad natin. Ang ating kapwa ay kahit sino na nangangailangan ng ating tulong. Minsan, ang simpleng kabutihan, isang tulong, isang mabuting salita, o isang simpleng pag-aalaga ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Kung may makita kang taong nangangailangan ng tulong, huwag kang dumaan lamang, tumulong ka, magpakita ng awa. Dahil sa bawat pagkakataon na tumutulong tayo sa kapwa, ipinapakita natin ang tunay na pag-ibig na itinuturo ng Diyos. Kung ang kwento ng mabuting Samaritano ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, i-like ang video, i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe para sa mas marami pang aral mula sa Biblia. At tandaan, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kung paano natin minamahal at tinutulungan ang iba.